Good morning mga kabig, kumusta po kayo dyan? Nako. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ano na po ang mga bali-balita ha? Nako, ako po ay may isi-share lamang po ako dito po sa Ikaw at Barangay kasama sa Barangay Sing Emog mga kabig ha? Ay viral ngayon yung pinost no sa Facebook no, sa social media, sa SOCMED na kailangan daw ba na dapat ang mga tatakbo sa barangay council or sa pambarangayang halalan dapat at least college level mga kabig no. So magandang katanungan at sa akin pong personal na opinion maganda naman po yan no, wala hong masama na ganun po ang magiging batayan. At nararapat lang mga kabig, ano ho. Siyempre, mayroong mga kukontra dyan na bakit ganun? Bakit mataas ang pamantayan? Diba? Ipambaranggayan lang naman yan. Ano ho, sa ganang akin mga kabig, napaka-importante na at least mayroong angking educational attainment. Kahit man lang ganun mga kabig, no? Mayroon man siyang konting alam. Kasi sa panahon ngayon, yung makagraduate ka or makatungtong ka ng college, medyo okay na rin din. Although hindi pa sapat, no? Pero at least may ganung batayan. Kasi bakit? Ang nangyayari po kasi ngayon, mga kabig, no? Kung sino yung malakas sa isang barangay, sa isang pamayanan, siya yung may lakas na loob na tumakbo dahil alam niya marami siyang kakampi, marami siyang mga kaibigan, kakilala. Pero elementary level lang. Ang problema po mga kabig, pagdating po sa mga ganitong usapin, no, sa pambaranggayan, dapat ho may konting nalalaman. May konting, kumbaga sa gera, may baril siya at may bala na pagdating no, ng aktual na pamamahala, may masasabi siya, may maikukwento siya. Di po ba? Dahil ang pambaranggayan mga kabig, yan ang unang baitang, kumbaga sa hagdanan, unang baitang upang makaakyat ka sa taas. Unang baitang nandoon yung napakaraming problema sa barangay. Lahat ng problema sinasagot ng barangay. Paano kung ang ating pong iluluklok wala naman pong kapasidad? Maski sumulat, hindi alam. Maski bumasa, hirap. Pero dahil nga sa maraming kaibigan, kakilala, maraming kamag-anak, nananalo. Dapat hindi ho natin ganun dapat ang pairalin. Ang pairalin po natin, yung talagang may magagawa siya, may maiaambag siya sa pamayanan, sa kanyang nasasakupan. Dahil leader ka Kung leader ka, dapat may konting alam ka. Diba? So dapat sang-ayon ako na college level, at least college level, mayroon po ang isang tatakbong barangay official. Nagdidebate kayo, hindi nyo alam. Hindi mo maintindihan, kailangan pang ipaliwanag. Ipapano kung yung naluklok ding kapitan, wala ding alam. Diyos ko, paano na? Mga kabig ngayon, iba na yung nakaraang panahon kaysa ngayon. Ako po, 2000 ay naging barangay secretary din po ako. Panahon ni Kapitan Casas, ninong ko po yun sa kasal. Ano po? Noon wala pong kahirap-hirap. Walang mga reporting. Walang mga reporting na nangyayari mga kabig. Uupo ka lang, maghihintay ka lang ng hapon, ng buong maghapon. Siyempre, mayroong mga pupunta dyan, magrereklamo, hingi ng certificates, napakadali lang. Pero yung mga reporting, kailangan mo mag-report, kailangan mong kumuha ng datos, kailangan alamin mo kung ilan. Wala hong ganun. Pero ngayon, iba na. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Dahil kinakailangan, araw-araw na mga pangyayari dapat detalyado. At tinatanong na rin din ang mga barangay officials
binibigyan ng mga kaakibat na mga gawain, responsibilidad. Paano nga po kung hindi mo alam? Di po ba? Paano nga po kung hindi mo kayang ipaliwanag ang isang bagay? Diyan po nag-uumpisa ang kawalan ng dignidad, no, ng isang barangay na walang... Kaya kailangan po, naniniwala po ako na dapat ay mayroon pong at least pinag-aralan, at least college level, ang isang tatakbong barangay official. Kagawad man yan, lalong-lalo na po sa kapitan. Di po ba? At may nabasa din ako na kailangan daw magkaroon ng debate, no, sa pambaranggayan. Sa ngayon, para sa tatakbo sa 2026 BSKA 2026, sa ngayon ay hindi ko muna sinasang-ayunan yan kung magkakaroon ng debate, no? Unless na lang na yung qualifications at least college level ay maipatupad, okay lang yun. Pero kung as is where is pa rin din yung mga magiging kaganapan, wag na po muna. Kasi kawawa naman yung tatakbong barangay official na isang dihamak na nagtitinda lang ng balot sa gabi, di ba? Pero wag naman nating anuhin ng mga nagtitinda ng balot dahil may mga nakakapagpatapos yan ng mga kolehiyo. Di ba? Ang ibig ko sabihin, wag nating ang ibig ko sabihin na dapat may aral din, may aral din yung tatakbong barangay official, no? Kasi nga sabi ko nga, yun yung first step na dapat ay ang barangay kasi ang unang humaharap sa lahat ng mga problema. Seryosong bagay, no, na dapat ho i-consider ng nasa gobyerno na maglagay ng isang batas na nagtatakda kung anong dapat natapos ng isang tatakbong barangay official. Dapat i-consider po yan. Dahil ulit, ang barangay ang first government, no, pinakamaliit na gobyerno, pinakamaliit na pamayanan ng gobyerno na siyang sumasagupa sa lahat ng mga problema bago iakyat sa taas sa pambarangayang level muna. Kaya dapat ang nanunungkulan po dyan may dunong, may alam, no, para kaya niyang makipagsagutan, kaya niyang makipagpalitan ng kuro-kuro, no, sa mga nakakataas ng kinakailangan. So sang-ayon po ako dyan, mga kabig, mga katuto, no po, sa dapat may kwalifikasyon ang isang tatakbong barangay official. Yun lamang po muna mga kabig ang ating pag-usapan. Maraming salamat po dito po sa Ikaw at Barangay Kasama, si Barangay Sec Emog. Good morning po, magandang umaga. Good morning na, magandang umaga. God bless us all. Bye-bye.